Ayan. So, noodle cooker. Kita po ba yung slides? Yes, sir. Okay, maraming salamat sa pag-confirm, ma'am. So, punta po tayo sa noodle cooker. So, ang noodle cooker po natin, so kapalit po ng burner sa pagluluto po ng noodles. So, yun po naman yan. No, pagluluto tayo ng noodles, so dito na po tayo magluluto sa noodle cooker. So, katulad po ng induction, so ito po ay electric equipment. So, kailangan ng breaker po o yung sapat na kuryente. So, special po itong unit na to kasi ito po ay 3-phase ng equipment natin. Ano? So, baka po maulit po yung tanong kanina na malakas po ba yung consumption sa kuryente? Nako, parehas po yan. Okay, parehas po eh. Ito naman po ay, yung isa po ay 3,500 watts. So, ito naman po ay 9,000 watts. So, ganun po siya kataas. Mas mataas po ito sa induction. Okay? So, ano po yung mga tanong na commonly lumalabas dito sa noodle cooker? Number one, matagal daw mag-refill ng tubig. Kaya ang ginagawa ng iba, nagmamanual, binubuhusan ng tubig yung loob nung cooking, no? Padalawa, matagal magluto. So, yun po yung mga question dito, no? Madalas, so sagutin ko na po sa umpisa pa lang. Una, bakit matagal mag-refill ng tubig? Dahil o baka, no? Baka mahina ang supply ng tubig mo. Ngayon po 'yun. Okay, para mas madali niyo pong maintindihan. Pag mahina yung supply ng tubig mo, so matagal mag-refill ng tubig. So gaano ba talaga dapat katagal mag-refill ng tubig diyan? So based po sa study, it's 4 to 7 minutes. Okay? So punta po tayo dun sa proseso, no? Balikan ko po ito mamaya. Punta po muna tayo dun sa sinasabi ko. Ayan po, nakalagay po dun sa startup procedure po natin na ang pag-refill ng tubig ay nasa approximately 4 to 7 minutes, but it will depend sa supply ng tubig na meron po kayo. So kung mas mababa or mahina ang supply mo o kung wala ka dun sa range, ang range po kasi niyan is minimum po tayo ng 20 PSI and maximum po tayo ng 60 PSI. So kung halimbawa mas mababa ka sa 20 PSI, so it may affect dun sa refilling po ng tubig natin. At yan po ay may possibility na mas tumagal. Okay? Hindi ko po nire-recommenda na mag-manual refilling kayo kasi po kaya po nag-design si system ng automatic refill ay para po mas convenient yung mga bata na gumagamit. Okay? Eh siyempre kung mahina ang tubig, may magagawa ba naman kami kung gusto mong i-manual refill yan? Siyempre wala naman, ano? But take the consequences behind. So ano po yung consequences behind? Pwede pong ma-aksidente yung bata habang nilalagyan niya ng tubig yan. Pwede pong mabasa yung computer board natin habang naglalagay ng tubig yan. So yun po yung mga pwedeng mangyari. At yun po yung iniiwasan namin. Kaya po, yung design po ng system natin napakaganda. Pinapabilis niya yung trabaho at ikinukonsider niya talaga yung safety ng mga gumagamit. Okay, so 4 to 7 minutes yan. Ngayon, gaano naman katagal ang pagpapainit ng tubig? So ang pagpapainit naman po ng tubig based din po sa study ay, sagutin po natin, ay 17 minutes. Ayan. No? So ito po ay inaral na. So nakuha na po ito ng data na ang temperature niyan ay nasa 17 minutes sa pag-reach ng temperature. So ano yung mga dahilan kung bakit hindi niya ma-meet yung 17 minutes? So marami po yung factor. At ang una po dyan is may possibility na yung isa sa mga heater mo sira. Yun po yung isa, Padalawa, yung heater mo meron na po siyang scale build-up. So pag may scale build-up, so tatagal po yung pag-transfer ng heat from heater to water kasi meron siyang insulation, yung scale. So parang ang nangyayari, from heater to scale, scale to water. So mas mayroon pong kakain ng oras yun. So yun po yung possible na reason kung bakit matagal po siyang mag-init. So yung third po sa kuryente na yun, sa kuryente na. Kumbaga halimbawa pagka mababa yung kuryente mo, so magiging cost din po yan. Pero commonly po, nandun sa dalawa yan. Sira yung heater or may scale build-up. So yun po yung mga possible na cost kung bakit. Okay? Balik po tayo dito sa pyesa ng equipment po natin. Pyesa. So we have the water inlet. So water inlet, automatic refill. Diyan papasok yung tubig.
no, para punuin yung rinsing tank at saka yung cooking tank natin. Overflow. So yung overflow, kung sakali po na yung water level sensor mo hindi mo nalinis o nakalimutan mong linisin, ano, so madumi. So hindi niya masisense ngayon yung level ng tubig at may possibility na mag-overflow. So ang overflow niya, mapupunta po dito sa bandang likod. We have the cooking tank. We have the rinsing tank, immersion heater, and we have the drain. So yung drain po, may butas po yan dito. Ito po yung heater natin, tatlo. So ang heater po natin, 9 kilowatts po yan isa. So tatlo po yan. So 9 kilowatts po yan. So yan. Okay, so pag sira po yung isang heater niyan, so may possibility po na hindi po agad siya makarecover. Yan po yung sinasabi ko kanina, no? Okay. Setting up na equipment. So step by step, alam ko pong familiar na kayo rito, no? So iano lang natin, ihapyawan lang po natin. So punta tayo dito sa tinatawag po na, ito kasi importante sa akin kasi ito po, familiar na kayo dito, ginagawa nyo yan eh. So yung sa akin po dito sa bandang dulo. Saan ba yan? Ito po, yung pong after ng cooking po natin, so we need to drain yung ginamit natin tubig pagluto. No? But somehow, meron kasing gumagawa na nilulutuan ulit kasi but the procedure is we need to drain yung tubig, then magre-refill ulit tayo ng bago para sa cooking cycle. But somehow, hindi ganun na nangyayari. Nilulutuan na ulit kasi nga maraming order, so kulang, no? So hindi namin kayo masisisi. Pero hindi po yun standard. Okay. At dahil nakikita po namin o nakikita po ng restaurant system yung pangangailangan ninyo na kailangan mas marami kayong maluto. So meron pong bagong design si RS, si system, na isang unit na hindi ka na uuobligahin na magtapon ng tubig sa unang luto. So meron na po tayong tinatawag na maximum load, na maximum cooking dun sa mismo equipment na 2 load. Okay, so ibig sabihin, pagkatapos magluto, pwede ka na ulit magluto ng panibagong pasta. Okay? But hindi mo na pwedeng gamitin o hindi ka na pwedeng magluto ng patatlo kasi ma-identify na ng equipment o mag-identify na ng board na hindi ka nagbababa ng tubig. Okay, so meron na po siyang mga safety features, meron na po siyang mga safety device na hindi na po pwede tayo mag-i-skip, no? Hindi na pwede yung, okay na, lutuan mo ulit yan, wala na pong ganun. Bakit? Kasi hindi na po magpa-function ng equipment natin. Okay? Pero the maximum load dun sa bagong design na ginagawa po natin o ginawa po ng system is maximum po siya ng 2 load. Ayan. So para masagot po yung concern natin na kulang yung 3 kilos, no, dun sa cooking natin kasi marami pong customer. Okay? So, nakikita po ng system natin yan. Kaya gumawa po sila ng mas magandang design. So, marami pong improvement tong equipment na to. Hindi pa po dyan natatapos yan, ano? So, from yung board natin na press, so magiging digital na po yung board natin, no? Parang touchscreen na. Ganun na po yung bagong design ng board natin. At baka po dumating yung point na, pagkatapos magluto ng noodles dyan, paglabas niyan, nakalagay na sa karton yun, isi-serve mo na lang sa customer, no? May sauce na rin, no? So, pwedeng ganun na mangyari for the future. Okay? Ayan. So, sa rinsing po, standard naman po ito sa inyo. Kaya nga sabi ko ay hindi po ako magpo-focus sa procedure kasi yan po yung ginagawa ninyo at wala po ako nakikitang mali dyan. Ngayon po, dun sa equipment, babalik po ako dito sa unang slide, no? Yan. So baka po meron sa inyong naka-encounter na hindi ginagamit yung equipment for a certain period of time. I think it's 15 minutes ko daw ako nagkakamali. So nag-a-alarm po yung equipment po natin. Nagbabaser siya, maingay, parang katulad ng holding cabinet natin, parang ganun po yung proseso. Ano? So normal po yun sa equipment kasi na-identify niya na hindi ka nagsasalang o hindi mo siya ginagamit, so mag-a-alarm siya. So ang gawin po natin, yung knob ng cooking at saka ng cooking ba yun? Tama yung cooking. So, isa-select mo lang siya ng off tapos i-on mo ulit para pumawala yung buzzer. So, yun po yung mga common na nangyayari po sa equipment. Pero hindi po sira yun. Normal pong proseso yun. Okay?